Salamat sa kapangyarihan ng mahiwagang hangin. Nandito na ako sa kuweba. Aray ko! Manganganak na ako! Bayawak! Hindi ko ipahihintulot. Bathala ng hangin! Iligtas mo ang lahi mo! Bakit hindi mo sinakmal ang sanggol? Ikaw, bayawak! Immortal. Kasaysayan ng isang dayuhan na hindi mapagtanto ang pinanggalingan. Punong-puno ng pakipagsapalaran ang kanyang buhay mortal sa likuran nang hindi niya alam ang kanyang pagkakakilanlan. Ano ang kanyang pakay sa mundo ng tao? Immortal! Naiibang nobela na inyong mapapakinggan sa oras na ito mula Lunes hanggang Sabado. Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Immortal! Ang nakaraan, naramdaman pa rin ni Ivana ang kirot at nasabi niya kay Artemis na hindi pa rin niya lubos na mabura sa kanyang isipan ang tila nawawala sa kanyang buhay. Sa kabila ng lahat, nanatiling tahimik si Artemis. Wala pa ring sinabi tungkol sa tunay na pagkatao ni Ivana. Samantala sa bukid, ipinasya ni Diabla na payagan ng umuwi si Aris, ngunit ginamitan niya ito ng masamang kapangyarihan upang makalimot ito sa mga bagay at taong mahalaga sa kanya. Sa gabing iyon, nagulat sina Madam Shona nang biglang dumating si Aris at tila wala sa sarili. At sa pagbabalik ni Ador sa farm, ipinasya ni Gadon na sundan siya dahil nais nitong makausap ni Diabla ng personal. At ngayon, narito ang karugtong ng ating nobelang pinamagatang Immortal. Hindi po, sir. Pero bumalik na lang po tayo. Natatakot talaga akong magbantay doon. Kasi hindi basta-basta yung matandang Diabla na yun. Paandarin mo na ang sasakyan, Ador. Sir. Ano pang hinihintay mo? Hindi ka pa susunod sa akin, ha? Sir. Sabi kong paandarin mo na ang sasakyan. Hindi ikaw ang masusunod. Opo, sir. Mag-usap tayo ng maayos, ha? Sige. Umupo ka.
Opo, sir. Eh, paano na kaya to? kung ako lang masusunod, ayoko na talagang bumalik sa farm kung pwede lang. Marami akong gustong gawin. Kailangan kita para tulungan ako sa mga plano ko dito sa farm. Pati sa negosyo na sisimulan ko. Sir? Wala kang dapat katakutan, Ador. Papatunayan ko na. Hindi basta-basta nananakit ang mga alaga rito. Naalala mo ba yung tinaboy nating sawa? Ha? Ay, oo nga raw, Sir Ganon. Kung totoo mang nasugatan yon, dapat wala na siya ngayon, di ba? Tama kayo. Nakakaintindi sila ng salita. Hindi kanila gagalawin. Alam nilang ikaw ang nagpapakain sa kanila. Pero si matandang Jabla, sir. Nakakatakot siya, sir. Paano ko? Manatili ka dito sa farm. Bantayan mo ang mga hayop. Kasama si Jabla. Sir naman. Hayaan mo. Kausapin ko siya, Ador. Walang sino mang makakatalo sa akin. May tiwala ako sa kakayahan mo, Jabla. Alam kong marami kang magagawa dito. Natutuwa ako sa mga sinasabi mo, tao. Gusto kong tulungan mo si Ador. Alam kong kabisado mo ang mga alaga dito sa farm. Parang ako ang kinikilalang ama nila. Kahit si Buaya. Nakalimutan ko na yon. Kaya gusto kong makipagtulungan ka. Huwag kang mag-alala. Tutulong ako sa iyo. Ba't ka tumawa, Jabla? Masaya lang ako. Oo. Masaya ako. Kakaiba ang ngiti ng matandang ito. Oh, natatakot ka ba, tao? Tao ang tawag mo sa akin. Dahil ikaw ang amo. Tama ka. Ako nga ang amo ni Ador. Ikaw ang amo namin dito. Masaya ako, amo. Hindi ko masisisi si Ador. Nakakatakot din ang matandang ito. Aris, apok. Aris, halika rito. Pakiusap. Bakit ba parang malalim ang iniisip mo? Lagi ka na lang tahimik dyan. Alam mo, ramdam ko ang mabigat mong dinaramdam, apo. Aris, magsalita ka naman. May nararamdaman ka bang masama? Masakit ba ang ulo mo, apo? O baka may problema ka? Wala. Nag-aalala kasi ako, iho. Bakit parang may kakaiba sa'yo? Sige na, iho. Halika. Nag-ihaw si Yaya Masa ng pagkain mo. Halika na.
Hindi ako gutom. Gusto kong matulog. Aris! Aris, apo! Ay, bakit ganyan ang ugali niya? Parang nag-iba siya. Ano kaya ang nangyayari sa apo ko? Mama, Iho, nag-aalala ako kay Aris. bakit mama? Ano nangyari sa kanya? Wala, tahimik lang siya. Parang wala sa sarili. Ni ayaw niya akong kausapin. At nung sabihin ko sa kanya na kumain na siya, biglang umalis na lang. Baka nga may nangyari sa kanya. At ayaw niyang sabihin sa inyo. Eh, di kung ganun, kakausapin ko siya mamaya. May tatawagan lang ako saglit. Mamaya kakausapin ko si Aris. Ayan na naman si Ma'am Ivana sa rooftop. Nakatitig sa bahay ni Nariani. Parang hinihintay na lumabas si Amar. Talagang lagi siyang nandun. Tila inaaliw ang sarili sa tanaw na yun. Hindi niya ako napansin. Sige, aakyat ako. Ma'am Ivana, Ate Ivana? Ha? Akala ko po kasi naabangan niyo si Amar sa rooftop ng bahay nila. Siya ba ang hinihintay niyong makita? Tumigil ka nga. Nagkataon lang na napatingin ako doon. Gwapo kasi yung bata eh. Oo nga no. Marahil nakuha niya sa ama niya. Baka nga, ang ganda ni Riani at ang asawa niyang foreigner yata. Maganda talaga ang lahi ng anak. Tama ka. Maputit, matangkad. May buhok na parang gintong araw. Habang si Riani, kayumanggi pero napakaganda niya. Di ko pa nga nakikita ang asawa niya. Sabi nila nasa abroad daw dati. Kaya pala, siguro nga foreigner ang ama ni Amar. Oo. Pero hindi ko pa rin nakilala. Umalis na si Dalia. Ay, ang dami niyang trabaho. Kawawa naman siya. Gusto ko sanang tulungan pero ayaw naman niya. Si Amar. Naku, salamat. Nakita ko na naman siya. Ano kayang ginagawa niya dyan? Nagwawalis. May baras din doon sa rooftop. Kagaya dito. Ayan na. Ay, naku. Wow! Ang galing niya. Bravo, Amar! Bravo! Si Ivana, nasa kabilang rooftop. Nakatingin kay Amar. Pupunta ko doon. Ang saya ni Ivana habang pinagmamasdan si Amar. Kitang-kita sa mukha niya. Parang may koneksyon. Katulad sa akin.
Si Amar nga ang kausap niya kanina. O sige, Amar. Bye-bye. Oh, sayang. Hindi ko na inabutan si Amar. Ivana? Ha? Artemis? Umakyat ka din pala dito. Oo. Narinig ko kasi ang boses mo. Ah, si Amar. Pinapanood ko. Ang galing pala niya. Oo. Magaling ang batang yan. Katulad ko noon. Oo nga. Pareho kayong magaling. Ang bata pa lang niya pero napakagaling na. Mas marami pa siyang kayang gawin. Kung alam mo lang. Talaga? Oo. Marami na siyang natutunan sa pagsasama namin. Masaya ka ngayon, Ivana. Para kang nagbalik sa dating ikaw nung nakita kitang nandyan sa rooftop. Parang ganun nga. Ay, nakakagaan ng loob. Parang mga panaginip ko'y nagkakatotoo. Ay nako, puro ka kasi panaginip. Huwag mong isipin yan masyado. Panaginip nga siguro. Pero ang totoo, nararamdaman ko ito. Hala, ayan ka na naman. Totoo. Pinapangarap ko pa rin na magkaroon ako ng anak. Isang batang kagaya ni... Ni Amar? Tama. Alam mo, ang galing niya. Parang si Artemis nung bata pa. Tama ka dyan. Kasi si Artemis ang guro ni Amar. Ganun ba talaga? Ay, talagang nakakaaliw yung bata. Ay, masaya pala ang babaeng yun ngayon. Habang ako ang nagpapakain sa mga apoy ng dilim. Hoy! Sino ka? Hoy! Ako ang nagpapakain sa mga nilalang ng dilim. Sa mga mag-asawang makasalanan na iyong ipinagtatanggol noon. Pinadala ako ng boss ko para tulungan ka. Hindi para makilaban. Kung yan ang gusto mo, itigil mo na yung pagpapakain ng mabubuti, hindi ang masasama. Naku. Aha! Natatakot ka pa rin sa akin. Sige. Papakainin ko sila. Ang mga kaluluwang makasalanan na nakatira sa paligid na ito. Ay, nako. Diyos ko. Parang lumulubog sa lupa yung... Anong klaseng kapangyarihan ito? Ay, nako. Delikado. Baka ako na naman ang isunod na. Ay, nako. Ayan na naman siya. Ay, naku, ako na yata ang susunod na puntirya na. Naku, buntis na naman itong babaeng sawa. Naku, ang laki ng pisngi niya. Ay, nako, parang gusto akong
sunggaban ng sawa. Ha? Ha? Ako, wow. Ang ganda pa naman ng kulay ng kutis niya. Tapos, nako, bigla na lang siyang tumayo. Hoy! Hoy! Sawa! Bantayan mo yung asawa mo. Baka mamaya may manggulo at humanap ng iba na kapalit mo. Ayo, mesos. Ano yun? Parang lumipad. Tapos, binasag yung screen na pader. Bigla, lumundag sa lupa. Ako na lang sana ang tinamaan. Nako, ayun na naman. Nako, talaga ako ang pinipundilya na. Ay, nako, delikado. Nakikita mo ba? Kinain na ng lupa si sawa. Teka lang. Nalilito ako. Inadabla. Parang nauunawaan ko yung sinabi mo noon na hindi mo ako kayang lapitan kasi ako yung taong nagpapakain sa kanila. Ay, Yun ang sabi totoo mo eh. Totoo yan. Pero kasalanan mo rin kung minsan kapag pinapagalitan mo ng sobra ang mga alaga mo. Ha? Ay, posible. Paano ko naging kasalanan yun? Isipin mo, ikaw lang ang makapagsasabi kung ano ang ugat ng lahat ng yan. Ano? Dahan-dahanin mo. Ano daw? Ako raw ang makakapagsabi kung bakit sila nagagalit sa farm. Ako, ewan ko nga ba sa matandang to kung ano-ano ang pinagsasasabi niya. Malapit na naman ang eleksyon. Mas lalo pang sumisikat si Sir doon sa politika. Doble pa ang oras niya sa trabaho dahil sa negosyo niyang binuksan. Pero hindi ko gusto. Hindi ko gusto yung paulit-ulit niyang sinasabi. Pero hindi ko rin siya mapigilan. Pagyayamanin daw siya ng politika. Alam ko. Dahil paulit-ulit niyang sinasabi. Ay, madaling pera lang yan. Anumang oras, isusuko ko na lang siguro sa Diyos ang takbo ng buhay ko. Dapat ay may magawa ako para sa kabutihan ng anak ko. Pero paano ko naman magagawa kung ayaw naman nila akong pakinggan? Madam, tumawag si Sir Gadon sa linya kanina. Hindi ko na kayo ginising kasi mahimbing ang tulog ninyo. Ganun ba, Masa? Bakit? Ano daw ba ang sasabihin niya? Hindi pa raw siya makakauwi. Marami daw siyang aasikasuhin sa probinsya.
Ano pa ang susunod na mangyayari? Pakinggan bukas ang karugtong ng nobelang pinamagatang Immortal. Inihahandog sa inyo ng #1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo